by Sports Plus. In the Sports Debate Show, we welcome your thoughts. Say what you gotta say, so speak your mind freely. I'm your host for tonight, Kyla Cortez, and joining me are Vladimir and Wandana. How are you guys? Happy Wednesday. Happy New Year, everybody! Yep, Happy New Year. So yung ano natin, yung sama, kasi tayo nag-close nung season 2 eh. Yeah. So medyo malungkot tayo. Eh parang ngayon na Masaya na yun, Ayun, siyempre. joke lang yun eh. Yung Boss Kyla ang rason eh. Ay naman, siyempre. Kaya At muling pagbabalik natin, season 3 na tayo. yan ang pinakamasarap ngayon. Tayo mag-start. So during, napag-usapan natin ito before mag-start, pero during our last episode, napag-usapan natin yung New Year's resolution. So far ba, nasimulan niyo na? Hindi ba halata? Parang, naman, no? grabe. Di ba? Huwag niya tumisat yan, ha? Ngayon wala, ako dinaya ko na lang eh. Puro triple XL yung binibili ko para mukhang ano You're eh. oversized na lang, no? Anyway, sports fans, if you're ready to elevate your sports experience, dive into the world of live sports like never before with Sports Plus PH. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. To register now at sportsplus.ph. So for our hot takes for tonight, una, pag-uusapan natin gaano ba kalupit si Biro? Pangalawa, asay tono, dapat bang isama sa 50 greatest ng PBA? And of course, our fantasy question, Draymond Green or Dennis Rodman? And of course, our NBA SPN expert picks. So, are you guys ready? Super ready. Super ready! So, for our first hot take, ang question dito, no, gaano ba kalupit si Biro? So, just to give you guys a recap na pag-usapan ulit ito because recently, during one of the games, no, napaiyak si Biro dahil nga ang Chicago Bulls in-announce ang retirement of his jersey number 1. Meaning, wala na ibang gagamit kundi si Biro lang nakadatakin sa kanya. But for you guys, gaano nga ba kalupit si Biro? Nako, sa akin, di pa ako mahilig sa stats, pero just being a player, and alam natin, nag-MVP siya, and super dominant siya hindi pa nga nung prime, kahit pa-start pa lang. Oo, yes. Di pagpasok niya parang impact player ka. Impact player kagad. Na-injury, pagbalik, gano'n na naman. So, ang ano sa akin, hindi pa gano'n kaganda. Meron pa siyang medyo weakness which is his shooting that time. Pero yung impact niya sa NBA, impact niya sa team, and yung super competitiveness niya is andun na kagad. So, sobrang galing nito. Iconic. Yeah, sobra. Yeah, to be honest, ikaw Coach Will, you can also share your thoughts. Pero honestly speaking, and maybe people can pwede nilang kontrahin yung sinasabi ko. Pero parang wala pa ako nakikitang point guard for his height that is as explosive as he is. Oh. May Westbrook, yes, I was thinking that Westbrook could be that type of player. But when you watch Derrick Rose, ako, nakita ko yung injury niya, nakita ko yung nangyari sa, and I really felt bad because hindi, katulad nga ng sinabi mo, ang dami pang dapat, ang dami pang taon na pwedeng nag-dominate siya, di ba? Beyond his MVP year. I remember yung rivalry between Chicago Bulls tsaka yung Boston Celtics. Naglaban sila. Yung Ray J. Rondo versus Derrick Rose. Umabot sa point na meron sigurong 8 straight possessions, 4 sila, na one-on-one lang sila. Clear out, one-on-one. Wow. And grabe yung competition, pero yung galawang Derrick Rose, name me another player. You have Allen Iverson na very finesse yung crossovers na. You have Westbrook nga na explosive. Sige, sa dunks. Yeah, fine. Diba? But yung yung kontra-tempo nung Derrick Rose is just another level. And that's why at some point, people felt like he was too explosive for his own good. In other words, na takaw injury yung mga galaw Yung niya. mga moves niya, yeah. Diba? Yung hindi pa, parang sa sobrang niya, the body can only take a certain kind of beating. Yung ganong, yung stretching ng ganon. The way he stops, Exactly. yung the jump, yung super pass siya, stop tapos yung dalawang kamay na dunk, yun yung Tapos kalakasan yung speed talaga. na straight niya, that's coming from fifth gear. Biglang talon na gano'n, tapos biglang iba siyang animal. In other words, we've never seen an athlete like Derrick Rose. Wala pa ulit. And even before him. Di ba may makikita ka mga flashes of other point guards that were good at their own right. Pero yung katulad ni Derrick Rose, the way he moves, ako nga for me, the closest was probably Westbrook. Di ba? Ako, Westbrook ang susunod sa akin. Di ba? Pero akin kasi, when it comes to Derrick Rose, yung from the start and tumagal-tagal, yun yung laro niya talaga.
Until ito na matanda na siya, hindi na ganun, hindi na ganun, kumbaga every time na he's on the floor, of course, you're maturing, na yun yung laro mo. Pero yung pag magkamali yung depensa niya, alam mo na nandoon pa rin yung explosiveness niya. So yun, at his age right now, kaya niya pa rin yung ganung explosiveness. And I think every Chicago Bulls fan would have wanted to see na what could have been. Diba yung Derrick Rose na kung hindi siya na-injure. Kasi nga, I know it went online also, nag-viral din. Yung nung tinawagan si Derrick Rose nung iti-trade na siya. Na, yung convert, ang sakit nun. Kasi syempre parang for him, Chicago is where I want, this is where I made my name. Nag 2011 most valuable player siya, 3-time NBA All-Star siya, played in 15 NBA seasons. And he's standing only 6'3". He's the first pick overall by Chicago in 2008. Rookie of the Year siya ng 2009. And then after 2 years, MVP na siya agad. And his numbers, if you take a look at it, ibangga mo sa mga numero ng mga player today, hindi siya ganun kataas eh. Kunwari ito, ang points per game niya, 25. Field goal niya, 45%. Ang taas nun. Ang taas it back. Kasi puro drive lang. High percentage shots eh, di ba? Rebounds niya, 4.1. Assists niya, 7.7. Per game, mataas yun. Pero I think it's the impact that he had on Chicago Bulls. After the Michael Jordan era, parang everyone forgot na may Chicago Bulls. Like, they parang, as in, hindi man lang gradual yung pagbagsak eh. Yung talagang, pag-alik ni Michael, ni MJ, wala kaagad, parang nawala na kaagad. And then, Chicago Bulls was again talked about because of this guy, Derrick Rose. Diba? Yeah, totoo. Yan yung pinaka malupit. Yeah, malupit talaga si Derrick Rose. Sobra. Sobra. Siguro ang sad reality is never natin nakita ulit yung ganung brilliance. When he came back, he was never the same, explosive. And because nga, yung katawan niya, hindi, yung tuhod niya, siguro hindi na kinaya. Nagdalawang beses siya. And ako for me, it's but right that ang maganda nangyari dito is nung ni-retire nila yung jersey ni Derrick Rose, nangyari siya against New York Knicks, which is a good thing kasi he spent a lot of, parang 11 out of 15 seasons niya yata, was spent with both Chicago Bulls and the New York Knicks, diba? So, it's but right that it happened on that game, but I'm happy that number one, kung 23 na associate mo na Chicago Bulls kay Michael Jordan, yung number one na Bulls, laging umaalala itong si Derrick Rose. So going with what you said, going to my question, if narinig nyo ang pangalan na Derrick Rose, ano yung talagang una-una or top on mind nyo na, the name D. Rose, what will you be reminded? Siguro medyo cliche siya kasi pag pinanood mo yung tribute video sa kanya, isa lang ang naging predominant answer ng mga tao, isang word to describe him, and that's explosive. And I feel like that he captures the word explosive. Yeah, sobra. And pag Derrick Rose, ang ano sa akin parati is yung super speed. Yeah. Then hop, then stop, then jump, tapos dunk. Mahirap to sa tuhod ng player. Mahirap to. So yun yung sa kanya. And tinuturo sa akin ni Coach Nemi parati pag may move si Derrick Rose, yung mga hop niya. Tapos biglang tatalo mo, Willie, gento naman. Gentuhin mo lang yan. Tapos boom, parang Derrick Rose. Tapos pero parang mas katatuhod yun. Totoo pero yan, grabe, sobra kasi. Yung upstep niya, di ba? Yan yung mahilig siya. Isang bilis doon siya yung dalawang taong tumatalon siya in between. Tapos yung talon na yun, hindi lang para makatalon, makaiwas. Yung talon na yun, pagbagsak, explosive pa rin going to the basket. So yun yung ano ni Derrick Rose. Okay, so before we move on to our second hot take, any last thoughts? Well, I think you have to applaud. Kailangan mong parang bigay pugay yung Chicago organization for doing this. Kasi hindi man na nakapanalo ng finals, ng championship si Derrick Rose. And yet, they retired his jersey, di ba? And siyempre, dahil siguro rin to na nag-MVP siya with Chicago. So ako, for me, I appreciate yung ginawa ng Chicago Bulls for, again, like I said, if you think of Chicago Bulls, the latest number that you will think of is number 1, and that's because of Derrick Rose. Yeah. All right. Ikaw, Coach, any last thoughts? Yeah. So, saktong-sakto to. And for the player na yung nakapag-made ng impact sa team nyo, it's about right na kailangan mo talaga, super deserving to, na i-retire nyo yung jersey.
Alright, it's time to move on to our second hot take. So, former power forward PBA player, ang tanong dito, ayan, aside Tono, dapat bang isama sa 50 greatest ng PBA? Pero, teka lang, Coach. Parang nakita ko yung listahan, parang may familiar na pangalan doon eh. Teka, sino nga ba yun? Sino nga ba yun, Juan? No? Siyempre. Kasama ata wala ba natin. Kasi nung sinabi sa akin na kasama ko, ang sinabi ko agad is unahin mo na yung iba. Bakit ako? Marami pa munang iba, marami na una sa akin na players. And andi dito si unang-una, Nelson. The And Bull. Sobra to. Si Papa Bull, nakikakampi ko ba to? Naging mentor ko ba to? Tagatanong pa ako dito. Nagpapapayo ako dito sa mga bets natin eh. So, and alam ko kung ano yung napanood ko rin kung ano yung laro nito. Okay. Yung kanyang prime. No? Sinasabi niya, malakas lang ang toyo ko dati, William. Galing ko talaga eh. Sabi niya nga, galing ko talaga eh. Alam ko naman talaga eh. Tapos alam ko rin na malakas ang toyo. Ang ano niya is hindi lang talaga siya mahilig magpa-interview. So medyo may language barrier. Siguro mayayain eh. Galing probinsya, basta mayayain ako. Pero pagdating ng basketball to, ba't hindi ka nagpapa-interview? Ayoko, hindi naman basketball yan eh. Yun siya, yun yung kulang niya. Diba? Pero when it comes to, we need to win, I want to score, give me the ball. Yun lang sa kanya. Ron Jacobs to. And RP team daw na kay Coach Team. Triangle ba? Ang dali na yung score. Sabi niya. No, so ito yung mga top players. So, super deserving to. Dapat to, hindi sa 50. Sabi ko Aga-aga nga, pa dapat. Oo. Dapat. Hindi And ko again, alam. guys nanggagaling to sa nasa listahan na Sabi ko, na Willie Miller. Diba? Ano ba yung qualifications para yan? No? Ang dami rin kasing hindi pa dapat nandoon. Maaga. Ako, na maaga I think nandoon. naman, Coach Will, deserving ka naman na maging. Deserving, siguro, oo. Pwede naman siguro 100 kami. Pero Wala yun namang na nga, kwenta to Coach, eh. sige. Baka payabangan lang to, mauuna ka, magyayabang ka agad. Di ba? Paano yung mga mas magagaling sa'yo na nauna? Baka hindi mo nga kaya makalaban yun. Ang sinasabi nga nila dun sa listahan nga na parang hinahanap ng mga tao, di ba, meron tayong so, nasa listahan niya si Nelson Saitono, pero yung may Abby King pa tayo, Abby King, ang dami may pa. Arnie Tuadles pa rin tayo na you know, gustong mabanggit na they should have been involved in that list. Pero ito nga si Nelson Saitono, kasi ako personally, naalala ko siya dahil batang 90s ako eh. So, naalala ko yung era na Nelson Saitono. Isipin mo, nagkataon na sa isang team, yung Swift, si Nelson Saitono, Vergel Meneses, Kenneth Doremdes, Al Solis, Boyvich Victoria, napakalakas. Yun nakakalaban ng ng Alaska nung panahon na yun, 'di ba? Nung 90s ni Daniel Barretos. Naalala ko pa yun kasi si Coach Yeng ang coach nila. Sabi ni Coach Yeng, pag tayo natalo ng whatever game yan, game 2 or game 3, papakalbo kami. Natalo nga Sila. Pakalbo sila lahat the next game. But Nelson Saitono, personally kasi ako, when I was watching yung 90s ng Alaska, ang favorite player ko kasi si Bong Hawkins. 4 kasi yun eh. 'Di ba? So yung kami magkakapatid, may kanya-kanya kaming pinipili. So yung isang kapatid ko nagwa dyan maglaro, Johnny Barretos. Si Gab, ang idol, si Jojo Lastimosa. Si Ael naman, ang idol niya, si Jeffrey Carriazo. Ako, ang idol ko nun, si Bong Hawkins. Siyempre, pag pinanood mo yung sa 4, sa power forward position, nung 90s, ang mga nandyan na mabibigat na pangalan, siyempre, Bong Hawkins, Alvin Patrimonio, Jun Limpot, Dennis Espino. Pero kasama kasi dun sa listahan na yun, is si Nelson Saitono. Hindi pwedeng mawala yung pag pinag-usapan mo yung power forward position. Nelson Saitono is very athletic for his height. Diba? Yung kaha niya eh. Pero buhat na buhat niya. Kaya nga for me, pag napanood mo si Enrico Villanueva, di ba ang tawag kay Enrico? Raging Bull. Pero bago doon, si Nelson Saitono is the Bull. Di ba? And kasi nga medyo merong iba yung angas nung Nelson Saitono, pero yung parang upgraded version niya yung Enrico Villanueva, di ba? Pero parehas sila ng hulma na Malaking kaha. malaking ahang, pero athletic at agile. Ito. And with his average, yung PBA career average niya, 15 points. And I don't think yan lang yan nung prime niya. Siguro kasi nung huli, is hindi na siya masyadong nagagamit. Nakakampi ko pa to. Hindi na masyadong nagagamit. No? So, yan na yung tagapayo na siya ng mga bata na sinasabi niya lang kung ano yung mga tamang gagawin, kung ano yung mga experience na dapat hindi na experience ng mga bata. Yun yung nakakatuwa eh.
So I thank you, Papa Bully, saka sa mga nag-guide sa akin. No? Ito, ang dami nag-guide sa akin. Eh. Tanong kasi ako na itong makulit din siguro ako, wala silang magawa. Pero ito, dapat sa akin, either 25 o 42. Kasi after 25, nasa 40 na sa aming time namin. So dapat, yung sila muna, bago yung kami. So ayun nga, since na-mention mo kanina, Coach, ano nga ba yung criteria? So Yun ikaw, nga. as sport, sa tingin mo? Sinabi nila, may nagsabi sa akin, ayoko nga pumunta eh. Dahil kaibigan ko pa si Papa. Dapat sila eh. Tsaka ayoko eh. Bata pa ako eh. Ang inaano is yung mga talagang next in line. Sumusunod ako sa next in line eh. So ayoko, hindi. Kasi ano ka eh. Dalawa yung MVP mo as a guard, so mahirap. True. Mahirap as a guard. Sabi ko, bakit MVP ano? Bakit meron lahat ba MVP nung nandoon? So dapat lahat MVP. So tama ba, Coach? 2000 o 2015 nung in-award ka? Hindi ko na matandaan. Around Hindi ko matandaan. 40. First 40 ka, diba? So I guess... Sa 40 o sa 40. So yeah, hindi ko matandaan. 2015. Pero kasi kung credentials lang ang babasahin natin, di ba? Naku, Yung Diyos ko. assign Nelson na sa ito, 7-time PBA champion yan, 3-time mythical first team yan, 4-time mythical second team, 2-time best player of the conference, 10-time PBA All-Star, and the 1997 PBA scoring champion, and he played for 17 Ang seasons. pangit ng credentials eh. Di ba? Hindi maganda. Parang, ako kasi, pag inisip mo yung 90s, yung panahon na 90s, imposible hindi mo mabanggit Hindi. yung Nelson Asayto. So Nelson He Asayto built at that that era time. also. So he's being guarded by an import. Ito yung nakikita ko na local na nag-1-on-1 sa import and kumakain sa import. Tapos hindi kain basta-basta, binubuhat at dinadakdakan yung import. Mahilig siya sa isang So, one hand. isang kamay na... Gawa rin ni Michael Saka Jordan mahilig, to eh. oo. Gawa Sila rin ni Paul Michael Alvarez, Jordan pareha to. sila ni... So sobrang rin kasi yabang nito eh. Hindi, so nako grabe to. Iba Grabe, kumpiyansa. iba yung swag kasi. Oo, iba yung swag. Sabi niya, nako Papa Will, Susan. Sabi niya ganyan, iba yung yabang ko. I have to Ang say, galing ko eh. I have to say, Coach Will, siyempre Alaska ako ng panahon nun. Ang Busit hirap! talaga- Ang busit hirap talaga ako sa nakasar kanya. ka. Ako- Nakasar talaga ako sa wal- kanya. Kasi Kasi talagang magaling pag talaga. nakadakdahak yung itsura niya, alam niyang, paparamdam oo. niya sa'yo na, yari, Dati wala pa sa- kasing Oo. tonting, walang technical eh. Yeah. Harap ako to sisigawan ka ng ganun. Nakakapikon talaga. Kung kalaban ka, nakakapikon yung Nelson Asayto. No? Tapos- Kasi grabe angas, di ba? Grabe to, Papa Bull. So any last thought before we move on to our next topic? Pakondisyon ka na Papa Bull ulit. No, but I think Kasama na to. he should Kasama be. na to. He should be. Yeah, he should be. Kasama na to. Palit kami, pwede naman. Deserving ka naman. Deserve. Susunod, meron ba naman, Deserving magbibigay ka din naman sa'yo. Wala pa rin naman naging gwardiya na katulad mo ulit. Malaking tiyan, no? Malapit na yan. De, pero deserving siya for the next round of inductees. I think si Boss Eric Castro ang nag-head ng committee. Yeah, and I and- think they're strongly considering these names. And lahat ng players, ito yun, pati si Kirby. Sabi ko, ikaw, gusto mo makuha yung mo? Bata ka pa. Sabi niya nga, hindi nga rin dapat ako. Dapat si Papa Bull muna, si Red Nelson. Kasi alam namin kung sino dapat next. Seniority wise. That's- No, yun naman yan eh. Hindi po, kami, 40, hindi 41, 42 kami. Pwede naman. Diba? Tama. Yun din Okay. naman yun. Okay, it's time to move forward to our, actually it's not a hot take, but it's a fantasy question. Simply, so, Draymond Green or Dennis Rodman? Uy! Automatic na ako dyan. Dennis Rodman ako. No? So, stats says it also na hindi lang yung stats din, no? Yung time kasi na barugan, yung basketball, yun na yung laro niya. And ngayon na medyo na mainit na yung ulo ng mga bata, is madali na makapag-asar si Dennis. Yes. No? And kung sila maglalaban na kin, prime to prime, sila maglalaban, malamang mato-thrown out si Oo. mapipikon to Mapipikon. si Draymond Green. Draymond Green kasi hindi nagre-react si sinusubo pa yung mukha. Yeah. Dahil sobrang kalabaw yung katawan do, kabayo to. So nakalaban ko rin to. So sobrang laki ng katawan nito, sobrang haba ng kamay, sobrang tigas. And kahit anong bangga mo, hindi iniinda. So he's just built for that type of yung laro talaga. And napakakulit.
Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Kahit na anong mangyari, pag binangga mo, sikuin mo, ilalapit pa yung mukha sa'yo. Siko, tapos biglang aangal sa referee, mga asar, hawakan ka, sundutin ka sa puwet, kung ano yung ginagawa para mag-react ka lang. Oo. Pero siya, emotionless eh. Emotionless Yun na. yun yung pinagkaiba ng Draymond. Kasi Yeah. obviously, offensively, Draymond na may outside Meron na, shooting meron na, si Draymond, yes. di ba? Si Dennis Rodman kasi high percentage shooting. Ang average na nga is 52% eh. No. Kasi sa loob lang siya, puro ano eh, di ba? And Puro I loob think eh. he Di ba? has the Put jump back. shot. And that time, titira ka pa ba? Ano doon si Michael Saan ka Jordan? nakakita ng stats na kunwari 0 points pa 20 rebounds? 20 plus rebounds, tapos walang pakialam. Walang pakialam. Ang sinasabi niya, sige, kayo tumira, titingin lang ako ng tira niyo kung saan pupunta yung rebound. Yung bola ako rebound. So yun yung masarap sa ano. Kung kakampi ko ito, din natutuwa ako. Diba? Sige, pasok mo na, screen Alam mo, niya tapos yung role rebound. niya. Yan. Kasi iba rin eh, si Dennis Rodman is your perfect utility. Di ba yung taga-kuha ng basura, taga-kuha ng rebound, taga-screen. Yeah. Yeah. Yung Draymond Green kasi, ang advantage ng Draymond Green Meron kasi, ng offense. nag-iisip eh. Di ba? Nagpa-facilitate. Para siyang power point forward Point eh. forward na siya. Point forward siya. So pati yung pagka-describe natin ng power forward, nag-evolve kay Draymond Green eh. Kaya Yeah. magkaiba yung advantage nila. Pero if you take a look at it, kunwari, nagbanggaan to at naglaban sa kabilang team. Ako, feeling ko kayang depensahan ni Dennis Rodman si Draymond. Yeah. Feeling ko si Draymond mahirapan kay Dennis Rodman. Ang likot eh. Mahirapan siya. Ang likot. Tsaka mas athletic. Tapos Mas ang athletic haba sa ng kanya. kamay ha. Tapos walang gano'n, Correct, gano'n, correct. boom. And then kung mag-asaran man sila, asaran sila. Si Draymond sobrang emotional eh. Yeah. So Di ba? malamang Madadala siya. Oo. Eh, Yeah. si Dennis Rodman, stone cold eh. Di ba? Parang, sige, sapakin mo na ako. I-stare down ka ba habang Oo. inaasar ka. Tapos inaantay ka mag-react. So But- yun yung ano. Pero hindi ba, if I'm not mistaken, si Dennis Rodman, wala siyang officially parang nilaunch na retired na ako. Hindi ba nag-start yun sa injury? Okay, and with then Dennis sunod-sunod? Rodman kasi, it's a lot of things. Uh-huh. Di ba? Parang ang dami niyang side stories kasi Oo, dami. outside basketball. So you really never know. Parang Hindi pa yata eh. Iniintay niya pa magkabalikan yata sila ni Carmen Electra eh. Bago siya mag-retire. Explain mo kung sino si Carmen Electra, baka hindi pa kilala Coach Will. Oo nga eh. Nanonood eh. Isa sa mga artista to dati. Yan. No, na naging girlfriend. Nasa ano to, Last Dance. Oo. No, na naging girlfriend niya, no. And pupunta pa sila ng Vegas. Sinasundo pa ni MJ si Dennis para lang maglaro. Dahil ando dun sa Vegas, kasama yung artist. Iba rin yung build niya eh, no? Iba yung ano niya, sinakin ko ito ni Michael Jordan nga sa Last Dance, di ba, na nag-Vegas siya, tapos bumalik siya, gitna ng important part ng season, and then parang si Coach Phil Jackson, gusto silang parosahan, di ba? Gusto magkondisyon. So ginawa nila, ano yung tawag yung drill na hahabulin mo? Angel Run. Si Dennis pa yung nauuna. Nauna. Sobrang Sabi ni kabayo Michael talaga. Jordan dun sa story na yun is, usap-usap tayo, walang mabilis tatakbo ha, ano tayo, alalay lang tayo. Nung pumunta sa harap si Dennis Rodman, Hindi na niya nila mahabol. pinakinggan. Nakailang rounds daw sila bago nila nahabol. And galing to sa gimmick ha, gumimik to ng Las Vegas for the entire weekend, bumalik, sumabak, parang Tapos wala na, yung wala na. he was built different. He's really, Sobra. yung motor skills niya, grabe talaga. Yung kaya feeling mo kahit na isang oras lang yung tulog, pag sinabak mo sa laro, Dire-diretso. ganun pa rin eh. Oo, Kaya eh. yun yung build. And sabi ni... Sino tong kakampi nila sa Last Dance? Nag-i-import namin, Barako. Yung binubuli Alright. nila. Intrigay, yung bata. Si Scott. Scott Burrell. No? So, naging kakampi ko kasi ito sa Red Bull import namin. Okay. So, tinanong ko, kamusta yun? No? Idol ko ako si Michael Jordan. Mayabak nito. Michael Jordan style rin ito eh. Idol ko to, kamusta? Ako lagi nakapunta sa grupo nila eh. Siya lang raw, minsan si Steve Kerr, si Pippen, at saka si Dennis. Grabe raw sa Dennis mag-inuman, yung ganyan, puyat. Pero pagdating na next practice, Parang wala. wala. Game talaga. Game. So ayaw magpapatalo. Yung talagang ito yung mga tawag niya ay super athlete. Pero grabe, yun lang ang kulang. Mag-iinom, magpupuyat, tapos Pero he gets practice the job sobra. done. Oh, Sobra. diba? Tapos babawi ng tulog, pahinga. Hindi pinapakita sa iyo yung kung ano yung extra. Correct. Hindi yun ang nakakatakot, hindi mo alam kung anong ginagawang extra. Papakita sa iyo, nagpuyat ako ngayon. Akala mo re-relax. Wala, puyat to. Pero pag mo, dumadive na nakahiga ganito para rebound.
So sa akin, si Dennis Rodman ako. Agree. Ako rin, both of you. I would have chosen Dennis Rodman for the very reason na I feel like if they went head-to-head, mahihirapan bantayan ni Draymond itong si Dennis Rodman. Isipin mo sina Karl Malone na kala mo very Sobrang stoic laki. na hindi Nagre-react. na pipikon eh. Diba? Eh, lalo Dami yung siko. napaka-emotional na Draymond Green. Hindi konting ano lang ni Konting Dennis kalabit Rodman. sa wet Oo. flux lang yan. Wala na kagad dyan. Diba? Okay guys, it's time for our SPN expert picks naman. Ito na, speaking of NBA, no? Yun! So, ayan na. So, first, Oklahoma Thunders versus Cleveland Cavaliers. Uy. Coach Will, ikaw, sino pick mo? Cleveland ako dyan. So, you have to understand that 10-game winning streak Pareho. parehas. Yes. Diba? Tsaka best of the West and best of the Best- East. yes. Maglalaban Cleveland sila. ako. Ako lang, gusto ko kasi yung tinatakbo ng OKC ngayon. Yung si SGA, just the way he's running the team, upward trajectory. Even if parehas sila ng winning streak, yung upside ng OKC, even if, kasi nga tinitingnan ko so far, ang OKC sa tatlong beses na naglaban sila ng Cleveland, panalo yung OKC. So, ako doon ko lang binabase again, against each other, defensively, medyo ang points na binibigay ng Cleveland sa home, kasi nga home kasi ng Cleveland, away siya ng game ng OKC. And so far, on their home, ang pinapamigay nila defensively is 109 points. Pero OKC are doing well on the road. So, 113 points kaya ang sinascore nila. So, medyo baka may tulog tong Cleveland. Even if maganda yung tinatakbo ng Cleveland, yung trajectory ng Oklahoma para sa akin medyo mas promising. Mas promising. Dire-diretso. Sayang SGA, grabe yung SGA. Ngayon, grabe. So ako lang, just to pick na pareho kasi maganda eh. No, Mahirap. kailangan ko lang pumili ng isa. Saan tingnan mo yung record? 30-5, Oo, 31-4, isa lang ang... Pareho, and on their 10 straight winning streak. So, ang ano ko is, pwede rin naman ako mag-OKC. Pero ngayon, dito ako sa Cleveland. Okay. So, next game naman, Chicago Bulls versus Indiana Pacers. Yan, automatic tayo dyan. Indiana naman ako. Even if si Haliburton medyo nagsa-struggle siya lately, hindi maganda yung... Yun nga yung pinakamaganda. Di ba parang disappointment ko yun kasi ang claim ko kasi dati is every time bumabalik galing sa national team yung isang player, maganda Grabe yung kumpiyansa. Pero Ito, siya, baliktad. hindi ko alam eh. Pero Baliktad. siguro dahil hindi masyado nakalaro, pero he hasn't been performing well. But then again, if you take a look at the record, Indiana 4-1, Chicago also 4-1 thus far in their last 5 games. If you look at the win-loss record, hindi rin naman nagkakalayo. Siyempre, mas positive ang Indiana with 19-8. Ang Chicago naman 17-9. Pero kasi pagdating sa home games and away games, mas lamang yung Indiana. Home court ng Indiana. So, 9-6 sila sa home court. 10-8 naman to Chicago pagdating sa away game. So, more or less, mas maganda nilalaro ng Indiana pagdating sa home nila. So, doon kami sa... Doon tayo sa Indiana. home court advantage. Okay, next naman, San Antonio Spurs versus Milwaukee Bucks. Yan. Ganda rin do. San Antonio ako. Maganda Yan to. yung team ko San Antonio. No? Para-pareho, halos pare-pareho. Pati record ng last 5 games. Correct. Halos pareho lang rin yung win-loss record. No, pero ako, San Antonio yung team ko. Ako ang kutob ko dito sa laro na to, high-scoring ball game to. So I think Milwaukee will score higher. It's their home team, so delikado dun. Yun lang tulog ng San Antonio kasi home ng Milwaukee. And so far in their last 3 meetings, 3-0 lamang ang Milwaukee. So, dehado yung San Antonio dito. Again, if it's gonna be a high-scoring ball game, abangan nyo na. Malamang sa Milwaukee mapupunta to. Pag low-scoring to, malamang sa San Antonio. Spurs. Yeah. Execution and defensive game, Spurs to. Agree. Ngayon na coach ka kasi si Greg Popovich ang... Oo, triangle tayo, execution tayo. Oh wait, just to clarify, okay, between Oklahoma Thunders versus Cleveland OKC, Cavaliers. Cleveland. Oo, tama. OKC and Cleveland, and then for Chicago Bulls versus Indiana Pacers, parehas kayo Indiana. Pacers. And then San Antonio Spurs also? Ay, Bucks. Milwaukee. Yeah, Milwaukee Bucks. Okay, now it's time for our comments. Okay, our first comment
Naging problema kay D-Rose yung sobrang explosive niya tsaka di nag-iingat pag landing tsaka lahat ng laro turing niya Game 7 parang si Samboy Lim. Pero napakasarap niyang panoorin, sayang lang di niya nailaro yung full potential niya. Yeah, galing talaga magkawan ni Power Mac. Oo. Pero ako, you have to agree, di ba? Coach Will, like sinabi natin, paminsan yung explosiveness niya is too good for his body. Di ba? Yeah, sobra. Parang his body can only take so much. Sa sobrang stretch na yung capacity ng katawan niya dun sa explosiveness niya. Mag-breakdown talaga. Parang feeling mo, delikado talaga eh. Pero kasi nga, we've never seen a guy Na run kayang that- gawin yun. Na kayang gawin yun, no? And siguro, baka hindi niya lang walang meter lang eh. Oo. Every 5,000 siguro na ginawa niya yon, doon bumibigay. So hindi siya relax. So yun yung ano niya, no? And meron pa nga iba, ang sabi sobrang kapit ang sapatos. Sabi naman sobrang kapit, di ba? So yun yung ano. And that time, marami rin yung mga na-sprain doon sa sapatos. Pati dito sa Pilipinas. Kasi ako, idol ko kasi yung isang number 1 na naka number 1 jersey na idol ko, na feeling ko because of injury. Yan they pa, were idol never ko kasi- rin yan. Sino siya? Si Hardaway. Ni Hardaway, Naman, di ba? idol ko rin yan. Parang nung panahon nila nung Alam na kagad, nung no? pumasok Yung mga sila edad, nung- eh. Nung pumasok sila nung liga, grabe Ay, yung grabe impact yung nila. impact, grabe Pero kagad. biglang nagka-injury, pagbalik hindi na parehas eh. So, I think yun yung mga pagdating ng Derrick Rose, siya yung isa sa mga players na sasabihin mo sayang. Sayang hindi namin nakita. Diba? Tumagal pa na yung full potential. Grant Hill din, ganyan din si Grant Grant Hill, isa ring Isa pa idol yan. ko to. Brandon Roy, isa pa yan. Yan. Isa si Grant Hill yung so kinopyahan ko ng moves ko nung nag-start ako eh. So tatlo lang yung kinopyahan ko. So bali apat yung isa kalahati lang. Si Jordan, Iverson, Grant Hill, yung isa yung killer crossover lang ni Tim Hardaway. Lang, yun lang. Pero hindi mo kasi mano kasi ang hirap gamitin eh. Double crossover niya. Oh, boom, double crossover tsaka yung between cross niya. Ah. Yun ang hirap sa tuhod din eh. Yeah. Okay, our next comment. Thank you, Quattro Indies Productions, for your comment. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kasama sa greatest, si The Bull. Sobrang galing niya nung time niya, kahit sino pa bantay or kahit ilan pa sila, sugod siya ng sugod. Siguro dahil sa politika at hindi siya close sa pumipili, kaya di siya kasama. Compare na lang natin career niya with Marlu at Manny Panner. Sobrang deserving si The Bull. Mapasama dahil totoong one of the greatest siya. Yeah, siguro, hindi rin natin alam eh. No? Ito na siguro yung time niya. No? Itong next batch. Ito na yung batch na to. May nagkamali man siguro o merong ibang mga criteria na pinagtinginan. Minsan may ganun eh. Baka kasi rin, yung 90s kasi pag inisip mo yung 90s, ang dami mo Sobrang maiisip dami. na pangalan kasi na magagaling talaga. Baka pwede tong, oy, ano muna dito, 5 muna, point guard, ganito muna, marami na tayong 4, marami na tayong 3, iba-iba muna. And baka rin naman, isa rin, oy, anuhin na natin to, kunin na natin to. Dahil pag hindi natin ginawa to, makukubera na to. Di ba, pag hindi mo kinaw si Willie Miller, makakalimutan na to sa top 40. May mga ganon, di ba? Tayo yung MVP yan. Hindi natin maalam kung ano yung criteria eh. No? Pero, ito nga. Ito na yung time niya siguro. Pinatagal lang, pinasabik lang. Kasi nga, hindi nagpapa-interview to, so hindi nalalaman kung ano, papabul naman kasi. And tsaka pag tinignan mo kasi yung top 40, madami doon, makikita mo 90s and yung earlier years, di ba? Pero kasi sa sobrang lawak din kasi nung range nung taon, ang daming mga big names eh, di ba? From, syempre, yung Toyota at Chris pa na, meron ka kukunin doon. Meron ka pa nung Great Taste batch. Meron ka pa nung Alaska batch, di ba? Lahat yung mga nakuha yan eh, di ba? Tapos, pagdating mo dun sa next na 15 na inad, ito na yung mga medyo bata-bata eh. From Danny Ai, Coach Willie, James Yap, Asi, Eric Loy Saga lang ang ano. Hilterbrand, Kirby, Arwind, Jamie Alapag, Mark Kagiwa. Di ba si Chito Loizaga at si Marlo Aquino yung medyo nahuli dun eh. Na could have been part of that last group, di ba? So, ano lang again, hindi naman natin fina-fault yung committee na namili. Di ba? Sinasabi lang natin na Kinulang lang. Siguro kung 45 that time. Kung 50, top 50 guys, yeah. pasok si Nelson na sa ito. Totoo. Dahil ang akala nga namin, 50 kasi from 25. Yeah. From 25, akala namin 50. So 40 ginawa. Baka may kulang pa that time din. Dahil may hinahabol sa criteria, baka. But in the end, at least,
He's For still, us, yeah. he is Ito, worth it. kailangan na to. Top Ibaba- 50. Top 50. Nelson Top 50. Saidono should be in the top 50. Papapalitan ko yung pangalan nung nasa likod nung ano, parang emblem ba to, trophy, hindi ko alam na kung ano. Sa'yo, papalitan mo na lang. Oo, dati nga binabalik ko eh. Alright, it's time for our third comment. Ito magandang tanong, if isasama natin si Nelson sa 40 greatest, sino Ako, ang... ay, anak ka ng tatay. Bawat Ako na si na Costa lang. Willie dahil two-time MVP yan. Nagano kami ni Kirby. So, si Kirby, balak umalis. Ako, alis ako. So, hindi naman nakakaya to eh. Or alisin nyo kami. Hindi rin naman nakakaya. Ano nakakaya? Tapos na kami maglaro ng basketball. Diba? Kahit wala masyadong YouTube, hindi nga makilala. Yung mga nakapanood sa amin, okay na kami doon. Siguro nga, alam mo, Ian, maraming salamat sa comment mo noon. Mahirap yung tanong mo kasi totoo naman, pag tinignan mo din naman yung listahan, sino yung feeling mong hindi dapat Puro nandyan? meron eh. Hirap. Lahat pwede. Pwede lahat Hindi, eh. kaya ako para sa akin, yung 40 kasi medyo awkward yung cut eh. Oo, Kaya yeah. ba? Pero pag sinabi mong top 50, which pag tinignan mo naman yung NBA, parang 25-25 rin naman yung Yeah. case nila. Pasok. Ako Pasok, top pasok, 50, pasok yung Nelson Saidono. Ako, at saka si Kirby, alis kami. Pwede naman, hindi na maalis. May pagpalit muna. No? Pero kasi kung titignan mo, may mga pangalan pa dito na naglalaro pa eh. Oo, yun, Gets yun, mo, yun, diba? din, Oo. yun din siguro yung inaangal dati na kasi kami, hindi pa kasi ako that time naglalaro pa nga yata ako niyan. Meron ba? Sabi ko, hindi pa dapat naglalaro pa eh. So, sabi ko, later on ha, pwede pa na maaga pa eh. Tanghalian pa lang eh. Pagkatapos na gabi. No, thank you, Ian Makabagdal ng Probinsyudad ng Taguig. Yeah. Naman, taga-Taguig dahil dati. Alright, our next comment. Dennis Rodman over Draymond Green. Bakit? Napakasimple. Pumaparty the night before, nag-resting, tapos darating ng laro, Diba? na lang sa laro, then 20 rebounds, tapos na usapan. Paano if sineryoso pa ni Rodman ang basketball? Ako para sa akin, seryoso na siya sa lagay na yun eh. Oo. Tingin mo, yun yung dynamics niya eh. Oo. Di ba? He needs that party stuff, Yeah. yung social Para life niya. makarela- And Pag- alam ni Phil Jackson yun ha. Oo, tsaka pinapayagan nila Pinayagan MJ. nila eh. Pabayaan nyo, dyan siya gumagaling eh. Correct. Dyan siya gumagaling. Baka pag sumeryoso kasi Oo. ito, alam mo Brad, yung Rapid Times, ang pinakamahirap, pag sumeryoso to, baka maghanap pa ng score to. Pabawasan ng score si Michael Jordan. At saka feeling Kasi ko, capable eh. feeling ko hindi siya he's not gonna be Dennis Rodman without those things. Yes. Yeah. So parang for him to play the way he is, kanya-kanyang topak. Di ba lahat Yeah. naman may iba. Yung iba may mga pamahiin, may mga kanyang Yep. style. Ako dati, Style every na ganun game, eh. bumibili ako ng kailangan bago yung boxer shorts ko. And yung boxer shorts ko, Every napakakulit. Boxer shorts and boxer brief, kulay pink na may lips. Yung mga, pati Guys, import. you heard it here in SPN ha. Para maging two-time MVP ka sa PBA. Yun ang life hack. Kailangan pink ang boxers mo. Iba-iba. Secret. Lips, Iba-iba. kulay red, flowers. Yan. So alam mo yung pagdating ko lang, di ba, seryoso ako. Hindi man seryoso, makulit ako. Pero pagdating ko, nasa dugout, di ba, ganyan. Yeah. Paghubad ko, lahat tawanan na kagad. Tapos yung import, what's that, really? That's gay. Sabi ko, what? Tapos lalapitan ko siya, get out. Alam mo, gano'n, yung nawapalight mo yung room, ayun yung masarap. Yeah. So ikaw yan ang pamahiin mo. Bago parati ito. Bago pa. So, everyday ito, bago pumunta or kailangan may naka-stack up akong bagong boxer shorts. Okay, our last comment. Derrick Rose is well-deserved to retire the number. It's a big what if talaga kung hindi siya nagkaroon ng ACL injury. I'm sure he is a Hall of Famer if hindi nangyari ang injuries. Thank you, Justin, for your comment. Hindi pa tapos naman yung Hall of Famer. Patagal naman ang patagal to. May padagdag ng padagdag. Yeah. Diba? But again, kudos to Chicago for paying tribute kay Derrick Rose. Well deserved. Oof. I think again, hindi siya textbook na criteria na parang dapat nagpa-champion ka. Pero kasi the next name that you remember in Chicago was after the era of MJ and Scottie Pippen. The next guy Ito you na. think of kagad is really Derrick Derrick Rose. Rose. Yeah. Nagpa-playoff sa kanila. Derrick Rose na. Diba? So, well-deserved siya. Again, speaking of ACL injury, our prayers go out to Kai Soto for Yes. what we just heard. Again, it's a devastating loss for our program, our Yeah. music program. Ooh, sweet. The Parang Filipinos. upward trajectory na sila. Bilang we lost na Kai Soto. But again, God has a reason for everything. Again, prayers go out to Kai Soto and his recovery. All right. Sige, Coach. Herbsot. Pagalingin mo yan. So, alam naman ni Herbsot yan. No? So, pahinga lang yan. Malamang pagbalik nito, mas grabe to. Okay, thank you everyone for your comments. So let's just do a short
a recap, no? So for Derrick Rose, ang masasabi nyo? Siyempre Ano malupit, ba, kalupit si explosive. Derrick Rose. Super lupit. Super lupit. Explosive. And for Asaito, no? Yes, deserve Yes. to be part of the 50 greatest. And head-to-head, Draymond Green or Dennis Rodman, parehas kayong Dennis Rodman. Party boy. Party boy, Dennis Rodman. And just to, again, a recap for your SPN expert picks. Oklahoma Thunders, Cleveland Cleveland. Cavaliers, both Indiana Indiana. Pacers, and then San Spurs. Antonio Spurs and Milwaukee Bucks. Yep. So alam niyo naman guys na meron na tayo May bago? may plot twist tayo pag hindi nyo tinama ang inyong expert picks. Seryoso ba yan? Oo naman, kasi So si Kylo, may mga pasabog na ganyan. Pumayag na sa season 3, may mga... nagtatali ako guys. Nako, Okay? patay Kasi tayo. syempre umaasa yung sports fans natin Okay, sa okay, inyo for okay, their okay, picks. okay. Okay? Relix to, coach. Ayan. Relix. Okay. Itatali ko Ano pa? talaga yan. Ililist ko yan. Secret pa. Sige, Secret pa. sige. Sige. But okay, thank you everyone for tuning in. Follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And of course, register on sportsplus.ph. So once again, thanks for tuning in. I'm your host, Kyla Cortez. Together with me are Willie Miller and Juan Banal. Thank you guys and have a good night. There's a bunch of different things that just like put it all together. Everything has like a different meaning.